So mga sangkay, ang ating presidente ngayon ay mayroon pong matinding binitawang salita laban po sa China. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. At ayun nga po mga sangkay, pag-usapan po natin itong presidente natin, si PBBM, mayroon pong matinding salita laban po sa China. Kasi alam naman po natin, pag sinabing China, mainit po yan sa Pilipinas. Dami po nila mga kababalaghang ginawa sa ating bansa. No? Well, alamin po natin yan mga sangkay kasi ito po ay kasunod. Kasunod po sa nangyaring ASEAN Summit. Yan po ang ating mag-uusapan. Anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.3 million subscribers na. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe mo na. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So eto nga, mga sangkay. Pag-usapan po natin ito. Anyway, nga pala, yung mga solid sangkay dyan na nanonood ngayon, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay. Kasama po ang inyong mga lugar. Alright. PBBM, nanindigang hindi magpapatinag sa pananakot ng China sa West Philippine Sea. Teka lang. Akala ko ba weak leader itong si PBBM? Bakit mga sangkay, hindi po siya natatakot o natitinag sa pananakot nitong China? Diba sabi nila, weak leader daw. So, paano to mga sangkay? Paano nila ididibang to? Well, kailangan naman po talaga. Bilang isang Pangulo ng Pilipinas, kailangan mong tindigan ang ating bansa. Dahil mga sangkay, nakaraan, napabayaan po ito eh. Nagulat na lang tayo, akala natin tunay na kaibigan itong China, niloko lang pala tayo. Pinatayuan po ng mga estruktura dyan po, mga sangkay sa ating teritoryo. So, tingnan po natin, ano ba itong matinding salita ng ating presidente laban po sa China? Sa huling araw ng ASEAN Summit, iginit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi magpapatinag ang Pilipinas sa pananakot at pangaharang ng China sa West Philippine Sea. Ayun. Idinitali rin ng Pangulo mga pang-aabusong ginagawa ng China para malaman ng buong mundo ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Grabe, pinaalam po ni PBBM sa buong mundo mga sangkay itong ginagawa ng China sa ating teritoryo. Napag-usapan nga po yan natin nakaraan, di ba? Na pinahiya po ni Pangulong Marcos ang China mga sangkay. Walang takot na sinabihan o inihayag sa marami mga leader itong pinaggagawa ng China dyan sa ating teritoryo. Aminado si Pangulong Marcos Jr. na hindi madaling resolbahin ang problema. Kaya naman ang kanyang panawagan ay sama-samang pagtugon sa transboundary problem sa South China Sea. Yan ang ulat ni Clazel Partilla live. Sa kabila ng agresibong aksyon at panggigipit ng China sa West Philippine Sea, nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na poprotektahan ang ating karapatan at soberanya sa West Philippine Sea. Ayun. Hindi papatinag ang Pilipinas sa pananakot o pangaharang ng China. Okay, ayan po ha. Hindi patitinag ang Pilipinas sa pananakot, pangaharang ng China. Dito pa lang, mga sanggay, malinaw na. Hindi ganun hindi totoo yung sinasabi nilang weak leader ang Pangulo. Kasi pumapalag sa China eh. Ang tunay na weak leader, ganito lang. Kapag naging puppet ka ng China. Kapag niluhuran mo na ang China, yun ka, weak ka. Diba? Kahit sa magkakaibigan, mga sanggay, diba? Kung sino po yung umaalis kapag ka may banggaan na yung kabilang grupo, yun po yung pinaka-weak. Diba? Pero yung presidente natin, iba talaga may pinagmanahan. Marcos kasi. Kaya walang takot na hinaharap itong mga higanting bansa. At patuloy anyang igigiit ang ating presensya sa West Philippine Sea. I-intimidate yung ating mga fishermen o hinaharang yung ating mga barko, yung mga Coast Guard, we'll just have to deal with it. Whatever happens, we will maintain that presence. Because it is important to show
the world and our people that we are in the business of protecting our sovereignty. We are in the business of maintaining our of protecting our territorial imperatives. We are insisting on exercising our sovereign rights. Okay, so ayan mga sangkay, klarong-klaro po yung sinabi ng ating Pangulo. Hindi niya po paaalisin yung puwersa natin dyan sa ating teritoryo. Ilalagay, ipapanatili mga sangkay ng ating presidente. Kasi, yun naman po talaga yun ang sinasabi natin eh. Alam nyo, during Ferdinand D. Marcos, hindi po yan napapasok ng kahit na sino eh. Kasi papasok pa lang sila eh. Pinapaulanan na po ng mga Coast Guard natin ng water cannon. So, umaatras na po sila. Pero mga sangkay, ang naging error kasi, nung pinabayaan natin yung ating teritoryo, dahil nga po itong mga politicians, yung mga sumunod kay Pangulong Marcos, noon, naging busy po sa politika, ginamit po yung mga sundalo. Instead na magbantay sa ating teritoryo, doon, kasama po sa awayan, karoon po ng kudita. Diba? So, ito mga sangkay, sinabi talaga ni BBM na hindi ko pa aalisin yung mga sundalo natin sa ating teritoryo. Sa ASEAN East Asia Summit sa Vientiane, Laos, muling idinitalye ng presidente ang pang-aabuso ng China sa mga lugar na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nako, sa international to, nakakahiya to. Mga sangkay, talagang binuyang-yang ng ating presidente ang issue na to sa marami mga leader at sa totoo lang, China at Malaysia ngayon nakakaroon ng banggaan. Sa tatlong magkakahiwalay na insidente, illegal na binusinahan, binomba ng tubig at binangga ng China ang mga barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal. 70 nautical miles ang layo nito mula sa pampang ng Pilipinas. Malayo sa 600 nautical miles mula sa mainland China. Tinarget din ng laser ang civilian vessel ng Pilipinas at tinakot gamit ang missile ship na barkong pandigma ng China. Labag ito sa international law. Nako. Kaya gagamitin daw ng Pilipinas ang lahat ng pagkakataon para ihayag sa mundo ang tunay na nangyayari sa West Philippine Sea. Nako, ikakanta sa buong mundo. Yan ang dapat, mga sangkay. Para, alam nyo, hindi naman paninira yan. Real talk po yan, mga sangkay. Diba? Sabihin lang ng ating pamahalaan, ito yung ginagawa ng pamahalaan ng China. Ginugulo kami sa aming teritoryo. Ganun lang kasimple. At least malaman po ng buong mundo. Hindi tulad po nakaraan, mga sangkay, diba? Halos hindi ko alam kung bakit ganun bakit pinabayaan ng West Philippine Sea. There are many offers of help. And they say, if that is the problem, maybe we could do this. Maybe our country can send vessels. Maybe we can have joint operations. Maybe we can have discussions. Maybe I could serve as an interlocutor. All of these offers, which would not come if we did not make our position clear and explain to them what the present situation is, how the situations have evolved. Aminado ang presidente na hindi madaling resolbahin ang hamong ito, pero hindi dapat baliwalain. Kailangan anya ng multilateralism o sama-samang pagtugon sa West Philippine Sea. Dapat maingat, tapat at bukas na bawasan ang tensyon sa dagat. Sinuportahan ng Estados Unidos ang posisyon ng Pilipinas sa ginawang ASEAN-US Summit. Inihayag ng Estados Unidos ang patuloy na pagkabahala sa mapanganib at labag sa batas na pagkilos sa timog at silangang bahagi ng karagatan ng China. Ayon kay Secretary General Antony Blinken, nakasakit na ito ng mga tao at nakapinsalat na ng mga barko ng mga miyembro ng ASEAN. Yan mga sangkay, hindi po chismis. Totoo po yan, di ba? May mga kuha pa ng video So sana ma-resolve ito, no? Kaya matakot sa digmaan mga sangkay na parang ang akala po natin anytime makikipagdigma ang China. Takot ang China sa digmaan, sa totoo lang. Bakit? Kasi kung gusto nila ng digmaan, dapat hinarap na nila yung India. Nung nagkaroon na po ng banatan sila sa kanilang border, dapat hinarap na rin po ng China itong puwersa ng Japan nung pinalayas po sila sa Singkaku. Kaya yung ginagawa ito na sa atin, mga sangkay, kasi feeling nila hindi tayo gaganti. Kaya it's time para pakitaan din po natin ang puwersa. Pero yun Israel nga pumapalag sa Iran kahit napakalaki ng Iran, di ba?
Pero ayun nga po mga sangkay, syempre, pagdasal po natin ang Pilipinas. Kasi ayaw naman po natin mapunta talaga sa digmaan, di ba? Taliwas sa pangakong pagresolba ng hindi pagkakasunod sa mapayapang paraan, ipinangako ng US sa ginawang 44th at 45th ASEAN Summit and related summits ang patuloy na pagsuporta sa freedom of navigation at overflight sa Indo-Pacific. Kinilala naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na suporta at kontribusyon ng Estados Unidos sa ASEAN, kabilang ang aktibong presensya sa rehiyon para itaguyod ang kapayapaan, stability at seguridad sa Indo-Pacific. At yan na muna Okay. So ayan mga sangkay. Talagang isiniwalat na ni PBBM sa buong mundo itong pinaggagawa ng China. I hope na matulungan po tayo ng iba't iba pang mga bansa at maging mag-open ito sa kaisipan ng world leaders para po talagang maano na ito mga sangkay, mahinto na itong ginagawa ng China sa ating teritoryo. Ano po ang inyong opinion mga sangkay? Mag-comment po kayo sa ibaba. Mayroon po akong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube mga sangkay. Naku, magaganda po yung content na ginagawa natin dito. Ina-upload. Hanapin nyo lang, type nyo lang sa YouTube, Sangkay Revelation. Kapag lumabas na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.